At bilang paghahanda nga sa posibilidad na bumagsak nga ang debris o bahagi ng rocket na yan ng North Korea sa karagatan ng Pilipinas, ipinakalat na sa rehiyon ng Kabikulan ang tinatawag na Quick Response and Recovery Teams. Mula sa lungsod ng Legazpi, lalawigan ng Albay, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Mike, wala pa mang definite na schedule kung kailan talaga ang rocket launch ng North Korea. Nagsiguro ng Office of Civil Defense sa Bicol. Kanina, idineploy na nila sa iba't ibang lugar sa rehiyon ang Quick Response and Recovery Team na naatasang mag-recover ng debris kung sakaling ang babagsak ito sa Bicol Region. Stay safe, no? Walang matapang dito, ha? Keep safe, follow instructions. Sila ang Quick Response and Recovery Teams na binuo ng OCD dito sa Bicol. Sila ang magbabantay at tanging otorisado na mag-recover ng debris sakaling may bumagsak sa kalupaan ng Kabikulan. Base sa pangamba ng NDRRMC sa posibilidad na mag-overshoot ang rocket ng North Korea. Ang Special Rescue Unit ng BFP handang-handa na sa kanilang CBRN o Chemical, Biological, Radiological at Nuclear Suit kahit pa naniniwalang Philippine Nuclear Research Institute na hindi radioactive ang debris. Purpose of this suit is yung to avoid them from contamination from any harmful chemicals. Dito sila magbe-breathe. So dito papasok yung hangin and then if ever yung hangin is contaminated, ito ang i-filter niya ito. Masaya naman kami na naging part kami ng ganitong team. Kanina, tumulak na ang team sa iba't ibang lugar sa Bicol kabilang na ang Catanduanes. Mananatili ang Quick Response and Recovery Team na ito sa Vera, Catanduanes hanggang matapos ang rocket launch. Pero bago pa man ang deployment ng QRRT, full force ang mga hepe ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na kabilang sa operasyon sa isinagawang coordinating conference. Our Philippine Radiological Plan has been already on standby, will be implemented as necessary. The local chief executive should be more vigilant in the respective jurisdictional area. Hindi gaya sa Cagayan. Dito, hindi pa ipatutupad bukas ang no-fly zone, no fishing at no sailing zone. Pero sa araw mismo ng rocket launch, bawal na ang paglalayag. To assure the public, there are no communities directly affected. We are just here to prepare and be ready to respond in case na merong overshoot. Nagsagawa rin ng briefing kaugnay sa mga posibleng mangyari sa rocket launch ang PDRRMC sa probinsya ng Catanduanes na isa rin sa posibleng tamaan ng debris sakaling mag-overshoot ang North Korean rocket. Hindi pa rin sila nagbaba ng no sailing at no fishing policy sa ngayon. Mike, payo pa rin ang RDRRMC manatiling kalmado sa kabilangan ng sitwasyon na ito at manatili rin nakatutok sa mga balita sa radyo at telebisyon para sa anumang anunsyo o advisory na manggagaling nga sa Office of Civil Defense. Mike? Maraming salamat, Marisol Abduraman.